Damang-dama na ang espesyal na pagdiriwang ng Pasko sa Pilipinas dahil sa entries para sa National Parol Making Competition ng Malacanang Social Secretary's Office ngayong taon. Likha ang mga ito ng TESDA Training Institutes sa buong bansa. Bukod sa mayaman nating kultura, sinasalamin din ng mga ito ang kalidad ng ating TESDA programs. Silipin natin ang mga yan sa sentro ng balita ni Quincy Kahilig na Radyo Pilipinas. Nagningning ang kalayaan grounds ng Malacanang sa makukulay na hanay ng mga parol na nakadisplay dito. Hindi lamang basta kumukutitap ang mga ito. Bawat parol kasi ay may natatanging disenyo na nagpapakita ng pagkamalikhain nating mga Pilipino at ng pagiging espesyal ng Kapaskuhan sa ating bansa. Ang mga parol na ito ang official entries sa National Parol Making Competition ng Social Secretary's Office na ngayon ay nasa ika-4 na taon na. Layunin ng patimpalak na ipagdiwang ang makulay na tradisyon ng paggawa ng parol bilang bahagi ng paggunita nating mga Pinoy sa panahon ng Kapaskuhan. Sa temang Ilaw ng Bayan, Parol ng Pag-asa at Pagkakaisa, tampok ngayong taon ang mga likha mula sa 178 TESDA Training Institutes sa buong bansa. It's something to make people happy even though there's so much happening and there's so many disasters. This is something that will bring people together and hopefully bring some happiness to them. It also highlights our culture, and it's coming from, it's made by people who are going to do this as their, it's their skill. So it also develops their skills, and it's also something that gives them livelihood. So aside from celebrating our culture, promoting sustainability and unity, it's also something that they can look forward to for work. Nagsilbing hurado ngayong taon ang mga kilalang personalidad na sina Carissa Cosculuela, ang Vice Chairperson ng Cultural Center of the Philippines, ang Philippine Fashion Industry icon na si Paul Cabral at ang Senior Vice President ng GMA Network na si Annette Gozon Valdez. Aminado silang hindi naging madali ang pagiging hurado. So nakikita natin yung pag-asa talaga na pinapasok na team, hope, ilaw, and mahirap pumili, pero kailangang may panalo. Isang category ngayon, sustainability. So nagugulat ako na merong mga gumagamit ng mga munggo, mais, bigas, pati yung mga husk ng bigas, kuhol shells, oyster shells. Lahat ng mga parol ay magiging bahagi ng Malacanang Christmas tree at iaanunsyo ang mga nagwagi sa Christmas tree lighting ceremony ng palasyo sa pagisibula ng buwan ng Disyembre. 1 million pesos ang matatanggap ng first prize, 500,000 naman para sa second prize at 300,000 pesos naman para sa third. Mula dito sa Malacanang, para sa Integrated State Media, Quincy Kahilig ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.